Ulila na sa ama si Joy at ang kanyang kapatid. Lubhang malaking kawalan sa pamilya ang pagyaon ng ama, kaya nanirahan ang mag-iina sa lolo at lola na nakaaangat sa buhay. Subalit dumating ang panahon na na-bankrupt ang negosyo ng lolo at lola. Bangkarot ang negosyo natin. Dahil dito, sa edad na siyam ay napilitang maglako ng balot at ice cream si Joy. Di naglaon ay nag-asawang muli ang ina at nagkaroon ng 2 pang kapatid. Dito na nagkaroon ng masidhing pagnanais si Joy na makatapos ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho para makatulong sa pamilya. Hindi nabigo si Joy sapagkat naging first honorable mention siya noong elementary at naging valedictorian noong high school. Gayunman, dahil sa hirap ng kanilang buhay, hindi na niya ipinagpatuloy ang accountancy course at nag-aral na lamang magseaman. Hindi nagtagal, nakapagtrabaho siya sa barko bilang isang deck cadet o apprentice. Iba't ibang pagsubok ang kanyang dinaanan sa kanyang paglalakbay. Masay ka muna. Yung ginawa kong taga-masahe ng kapitan. Balita ko, sablay ang performance mo. Di ba graduate ka with honors? Bakit parang mahina ka sa trabaho? Siguro masakit lang na yung performance ko, sinasabing hindi maganda. Sa kabila ng mga hamon, nanatiling tapat sa Diyos at mapagpakumbaba si Joy. Hindi ako naapektuhan. Una, dahil naging matured ng Kristiyano. Alam mo na everything na nangyayari ay has a purpose or has a reason para ikaw ay palakasin. Hanggang sa isang pambihirang pangyayari ang naganap. Taong 2009, inatake sila ng mga pirata nang maglayag sila sa karagatan ng Somalia. 1 oras silang hinabol at pinaulanan ng bala ng mga Somali pirates. Ngunit sa gitna ng marahas na tagpong ito, sa Diyos iniangkla ni Joy ang kanilang kaligtasan. Siguro nandun yung kaba, pero takot na makukuha kami ng pirata ay wala. Dahil siguro nga yung faith ko na Panginoong Diyos ay hindi niyo po kami iaalaw na makuha ng pirata. So, yun yung nagpalakas sa akin ng time na yun. Hindi nga siya binigo ng Diyos. Nakaligtas mula sa mga pirata ang barkong lulan ang kanyang grupo. Hindi kami nakuha. Ako naniniwala ako na from time to time ang Panginoong Diyos nagpapadala ng pagsubok para magkaroon ng spice yung buhay. Patuloy na nagpakatatag si Joy upang malampasan ang mga pagsubok. Pinagpala rin ng Diyos ang kanyang trabaho. Mula sa mababang posisyon na deck cadet o apprentice, 2 beses siyang na-promote hanggang sa siya ay maging third mate. Sa puntong ito ng kanyang buhay, natagpuan niya sa pag-uwi sa Pilipinas ang babaeng inilaan sa kanya ng Diyos. Makalipas ang 1 taon ng kanilang kasal ay nabuntis ang asawa. Subalit namatay ang sanggol dahil sa ito'y premature. 3 taong nanalangin ng kasunod na anak ang mag-asawa bago dininig ang kanilang panalangin. Hindi natin kayang sukatin ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi natin kayang i-imagine kung paano siya kumilos sa buhay ng isang tao. Sa biyaya ng Diyos, napagtapos ni Joy ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid sa Pilipinas. Nakapagpatayo siya ng sariling bahay para sa pamilya at nagpundar ng sariling sasakyan, pati na ang negosyong Tires and Auto Service Center. Bilang paglilingkuran sa Panginoon, nagtatag siya ng sariling Bible study group at naging bahagi ng Gideon's International na namamahagi ng mga libreng Biblia. At noong December 2015, muli siyang na-promote bilang isang kapitan ng barko. Nakamtan na nga ni Joy ang karaniwang pangarap ng isang padre de pamilya, kaya't mas pinili niyang manatili na sa Pilipinas upang maglingkod sa Diyos kasama ang asawa at mga anak. Sabi nga sa kanya salita, no? He who began a good works in you will be faithful to complete it until that day. Ng Panginoong Diyos ay naging tapat siya